What's up mga bossing? Alam nyo ba ang dahilan kung bakit kinakatakutan si General Casimero Cuadro Alas sa bansang Japan ng mga Hapon? Dahil lang naman sa loob ng 8 years of boxing career niya nang umalis sa MP promotion ay hindi pa rin ito nakakatikim ng talo. At lahat ng mga boksingerong Hapon na nakakalaban nito sa bansang Japan ay natatalo o sumusuko sa laban. At higit sa lahat pa mga idol ay mga sparring partner ito ng monster ng Japan na si Naoya Inoue. Makalipas ang ilang dekada pagkatapos ng pagre-retiro ni Manny Pacquiao ay nabibehind na tayo o nauungusan ng bansang Japan pagdating sa larangan ng boxing. Nariyan ang pinakasikat na boksingero ngayon sa ring magazine na pound-to-pound king na tinatawag na The Monster. Naging 2-division undisputed champion na kahit ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng tinuruan niya noon na si Naoya Inoue. Excited. I think Inoue is the next Manny Pacquiao. The legendary Pac-Man wants to train and advise Inoue as he transcends the divisions. I like Naoya. If he's thinking to moving up in weight division, I wanna train him and supervise his training. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang isang boksingero, meron talagang makakatapat ito na kontrapelo. Ito nga ang isa sa pinakamaangas na boksingero ng Pinas na si Cuadro Alas General Casimero, na laging iniiwasan ng The Monster ng Japan na makaharap sa ibabaw ng lona. Paano nga ba tinakot at sinakop ni Casimero ang bansang Japan? Nasakop niya ito sa pagtalo ng mga boksingerong Hapon mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang kinawawa. At si Ryo Akaho naman ay natakot sa lakas ni Casimero dahil nag-inarte ito at umayaw sa laban dahil nabasag na pala ang pagmumukha nito. Hanggang kay Yokonori Oguni na kahit hindi nag-ensayo si Casimero ng lubos kaya siya hiningal ay nabasag pa rin ang ulo nito, at kahit maliit lang sana ang pinsala pero sumuko ang bansang Japan at itinigil ang laban. Dito sa super slow-mo ng laban ay makikita mo talagang kamao ang tumama sa ulo ni Oguni. Nakatalikod kasi ang referee kaya akala nito headbutt ang nangyari. Kaya naman itinigal niya kaagad ang laban at sumuko ang bansang Japan, pero naging tabla pa rin ang resulta ng laban dahil ginamitan nila ng gulang. Araw ng Sabado, February 16, 2019 sa Skydome SM City, North EDSA, haharapin ni Casimero ang secret weapon ng Japan noon. Siya rin ang pinakamatindi na sparring partner noon ng The Monster ng Japan na si Kenya Yamashita. Pero brutal knockout ang sasapitin nito sa ating bida. Round number 1, maliksi ang galawan ng Hapon na boksingero pero sobrang lakas naman ang suntok ni Casimero. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok pero mas nakakalamang ang ating bida. Okay, so first time Ikita ko ng malalakas. Parang binobomba niya yung Hapon. Takina. Grabe. Sa round number 2 ay pinag-aralan na ni Cuadro Alas ang galawan ng kalaban. Puro accurate at malalakas na suntok ang pinapakawalan ni Casimero. 15 years old nung nagsimulang maging professional kanyang pag-akyat. Oh, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. He is on. General Casimero. Sa round number 3 ay ayaw pa rin sumuko ni Yamashita pero bugbog sarado na ang inabot nito sa ating bida. Oh! Upper cut on the money and another left hook and a right straight and a left hook. He has been eating against General Casimero. Sa round number 4 naman mga idol ay nagbunga na nga ang malalakas na bato na suntok ni Casimero sa Hapon, kaya bumabagal ang galawan nito sa ibabaw ng lona. To the top. Yamashita being tagged seriously here. In the middle of this round, connected with some good punches. Oh, that... Sa round number 5 naman mga idol ay hindi pa rin mawalan ng pag-asa ang Hapon na boksingero dahil sugod pa rin ito ng sugod sa ating bida, at dito na siya napuruhan ng gusto ni Cuadro Alas. And we'll head
head-to-head hunt in this round number. Pero, yung uppercut on the bottom, tagilid. Pahataw! Yung uppercut na yung malupit. Sa round number 6 naman mga idol ay dito na ibabaon ni Casimero si Yamashita. Mala street fighter na uppercut ang kanyang binitawan at muntik nang magpatulog sa hapon sa ibabaw ng lona. Ang pinakamatapang na si Yamashita ay sumuko kay Cuadro Alas. Japanese, wala nang malay. Janrel, that's another TKO. Araw ng Sabado, December 3, 2022 sa Paradise City Plaza, Eson, South Korea. Makakaharap ni Casimero ang isa sa mga pinakamagaling na boksingero dahil ang lahat ng 5 Pinoy na kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban. Knockout ang inabot ng 5 ating kababayan, kaya ang hatol ng mga Hapon at mga hurado pati na ang mga tao dihado talaga si Casimero sa laban. Round number 1 ay sobrang tangkad ng Hapon na kanyang nakalaban kaya ito ang kanyang naging kalamangan. Pero kahit na maliit si Casimero, sobrang lakas naman ng suntok ni Kabayan. Sa round number 2 naman mga idol ay talagang gigil na gigil agad si Casimero kaya siya napasubsob ay mukhang napabagsak ng kalaban. Kaya ang bias ng referee agad siyang binilangan. Ngunit habang nasasaktan si Casimero ay lalo itong tumatapang na makabawi kaya nilabas niya na ang 100% na kanyang lakas at bugbog sarado itong si Rayo Akaho. Hilong-hilo na dito si Rayo Akaho at di na niya alam kung saan nanggagaling ang mga suntok ni Janrel Casimero. Isang daplis na kamao ang dumaan sa batok ng kalaban pero sumenyas kaagad ang referee at nag-warning kay Casimero. At ito na nga ang ginawang dahilan ni Rayo Akaho para makatakas sa lakas ng ating pambato. Pero ang totoo ay nabasag na pala ang panga nito sa sobrang lakas ni Casimero kaya ito ang naginarte sa ibabaw ng lona. Ang isa sa pinakamagaling na boksingero ng Hapon ay napasuko sa lakas at galing ni Janrel Casimero. Nanalo dito si Alas sa pamamagitan ng KO dahil sa pagkakalam ng Boxing Commission sa Korea ay nawasak talaga si Akaho ng ating bida. October 12, 2023 sa maalamat na arena ng Ariake, Tokyo, Japan, magaganap ang kauna-unahang laban ni Janrel Casimero sa baluarte ng mga Hapon. Makakaharap niya dito si Yukinori Oguni, ang isa sa madalas na ka-sparring partner ni Naoya Inoue. Dahil malapit na malapit sa pamilya ang naging training ground ng ating bida sa pag-aakala ni Casimero na walang lakas at nagretero na ang kanyang makakalaban, tinamad na mag-ensayo at makipag-sparring ang ating boksingero. Sa makatuwid wala sa kondisyon ang ating bida nang tumungtong ito sa ibabaw ng lona kaya puro hingal at hika ang inabot niya. Pero dahil sa kanyang lakas at purong talento sa ibabaw, ay nabasag pa rin niya ang ulo ng kalaban. Round number 1 ay napakatangkad ng kalaban ni Casimero, lamang na lamang sa physical na anyo ang Hapon na boksingero. Pero sobrang diin agad, malatangke na atake ni Casimero ang kanyang pinakita.
ミドックって言いましたが、その右だ右だ攻めてくるのはした後を注意しないといけない。右フックです。左フック強打で右フック右まで、そしてここでまとめていくかファイナルカシメロ。Sa mga huling segundo ng round 1 ay napabagsak ni Casimero itong hapon, ngunit bias ang referee na kanyang kababayan dahil hindi ito binilangan. 残り時間は止まつかになりました第1ラウンドです。左のフックを振っていきますカシメロ。ここで第1ラウンド。 Sa round number 2 naman mga idol ay napapatras agad ang Hapon na kanyang nakakalaban sa sobrang lakas ng mga suntok na kanyang binibitawan. Kahit na sa sobrang tangkad ng kalaban ay nagawa pa rin niyang itong masaktan. 気合入ってますからね、カスペロの勢いを殺している。右フックカシメロ右フック振ってった左そして左フック右フックちょっと動きが止まった動きさあ右フックしかし出る今度はカシメロも少し前に出ました。ボディストレート左フックを放っていきます。頭を下げる右フックだ右フックを放っていった左アッパー右アッパーシシテル返した切り返しましたワンツー右ストレートカシメロのゴールが襲いかかって Pagkatapos ng round 2 ay makikita mo talagang hingal na hingal si Casimero dahil sa sobrang lakas ng mga binitawan niyang suntok sa kalaban. Round number 3, lamang na lamang pa rin talaga si Casimero dahil bawat bira ay napapaatras talaga itong Hapon sa kanyang mga kamao. ちょっと足に来てるかもしれないですね。あ、そうですか。コツコツ当てていますからね。左クー、カシメロ。しかしこれ伸びましてきますからね。左クー、ちょっとバランスを崩した顔に左フックです。ラウンドは残り15秒になります。おっと右フック、これは避難した危ないところです。右フック、そして左フックを放っていきますカシメロに。ワンツーを放っていったところで第3ラウンドになります。 Sa pagtatapos ng round 3 dahil walang ensayo itong si Casimero, makikita mo talaga na hingal kabayo ang itsura ni Casimero at masyado niya kasing minaliit itong Hapon na kanyang kalaban. Sa round number 4, kahit na hingal-hingal ang ating bida ay dito niya napuruhan itong si Uguni at nabasag ang bungo ng kalaban. Kitang-kita sa replay mga idol na kamao ang tumama, pero dahil sa sobrang takot ng mga Hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa na pasuko sila at gumamit ng daya, naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan. Kung sa era noon ni Manny Pacquiao, napakaliit lang ng ganitong pinsala, itutuloy pa rin nito ang laban pero sumuko talaga ang Japan at itinigil ang laban.